Hello mga ka-alerto, magandang umaga sa inyong lahat. Ngayon, ituturo ko naman sa inyo, ah, maliban doon sa pag-asa na website at sa Pampanga River Flood Forecasting and Warning Center. At ngayon naman po, ituturo ko sa inyo yung programa ng DILG na tinawag na DILG Codex. At ano yung operation list to? So, ang DILG po, sila po yung chairman sa disaster preparedness. Ngayon po, tuturo ko naman sa inyo po yung ano ba itong operation list to? So, buksan po natin ang ating presentation. So, represent ko po sa inyo yan. So ito pong operation list po ay ilinunsad po ito ng DILG. Ang mga manual na ito po ay nilalaman nito yung disaster preparedness, standard before, during, and after disaster. So ang DILG po, ang vice chairman ng disaster preparedness, ayon po doon sa DRR, Disaster Risk Reduction Management Act of 2010, RA 10121. Ayun po. So, ang DILG po, may local government academy po sila. Iniisip po nila yung operation list to. An advocacy program is strengthening the preparedness of LGU for disaster using the whole mission approach for disaster preparedness. Ito po yung mga paghahanda. Matagal na po ito eh. Matagal na po itong ilinunsad po. So, ano lang po eh, kailangan lang po na i-recall ng mga naka-attend sa seminar training na isinagawa ng DILG. Ang operation list to ay may tatlong component po yan. Iyon yung listong pamahalaang lokal, listong pamayanan, listong pamilyang Pilipino. Ang operation list to, ang isang advocacy program ng DILG. Ito po ay nakasentro doon sa pagpapalakas sa disaster preparedness ng isang munisipyo using the whole government approach. Ito po yung first component po, listong pamahalaang lokal. So, linans po ito noong 2014, which institutionalized local protocol for disaster preparedness, response, and monitoring. So, early preparedness action listed in the operation list to manual for hydrometeorological hazard, namely the checklist of critical preparation for mayor, checklist of early preparation for mayors, and checklist for municipal local government operation officers, chief of police, and fire marshal. So, yan po ngayon, may lumabas pong manual dyan na pinag-isa na lang po yan ng DILG. Hindi, dati po, tatlong manual po yun. Iba pa yung manual ni Mayor, iba pa yung manual ng GPNP. So, ngayon po, pinag-isa po yan. So, ito po yung, mayroon pong apat na general action to be undertaken proactively by local chief executive to be able to carry out the function during the critical period when advisory or alert is issued by PAG-ASA. Yung create the local disaster risk reduction management structure and system to be mobilized, institutionalize policies and plan, build competency of the created structure through various training. Pang-apat po, complement the competency by purchasing and preparing the need hardware and supplies to equip the action. So ito na naman po ang ginawa ng mga LGU. Mga bumili ng mga disaster equipment, nagkaroon ng mga pagtitraining, mga seminar. So meron po yan na may structure po yan, yung local disaster risk reduction management councils, meron po yan. So ang manual po ay during the peacetime, when we immediate threat or disaster, tamang paghahanda, tamang action. This is what operation list to remind everyone that we must be preemptive instead of reactive.
So yun po yun eh. Dapat halimbawa po, peace time, wala pa namang disaster, ano po magagawin natin? Doon, siyempre yung doon sa RA 10121, preparedness. So ano, dahil wala pa namang disaster, so ang gagawin po natin, mag-training, seminar, drill, kung ano-ano pong mga seminar para ma-aware, matuto ang mga barangay, ang mga constituent natin. Ito yung listong pamayanan, listong pamilyang Pilipino, listong pamayanan are capacity develop intervention that started from the LGU. So, to be cascaded to the community. So, ganun po ang nangyari dito sa amin, sa Kalumpit. So, Mayor, nagbuo ng mga rescue, tapos bumili ng mga gamit, training kami noon, training seminar sa tulong ng Bulacan PDRRMO. So, yan. Tapos training namin yung mga barangay, yung training namin yung Barangay Disaster Recognition Management Council. So bumaba kami sa barangay, nagkaroon ng mga pagsasanay doon na mayroong mga umaatin na pamilya yung sa barangay. Listong pamilyang Pilipino focuses on the family and household level preparedness. So mayroon yan po doon. Dapat maging prepared yung bawat pamilya. Kaya siniminar naman po yan, training namin yan. So listong pamilyang Pilipino, DILG partnered with the Department of Social Welfare Development, DSWD, and is distributing gabay at mapa, which is a family guide to action before, during, and after a disaster. It requires families to make household plan determining their evacuation route, family meeting points, safe place, and their home. So tinuro din namin yan yung family plan. So tinuro namin sa barangay yan. Kaya alam nila kung saan sila pupunta, alam nila yung ruta. Kung halimbawa po si tatay nagtatrabaho, nasa bayan, at si nanay naman nasa bahay, at yung mga anak nila nasa school, mayroon po silang pag-uusap kung saan sila magkita-kita. Halimbawa, kung may disaster, para hindi na mag-alala si tatay, so si nanay, pupunta niya yung anak niya sa school o didiretso na sila sa evacuation center. Para si tatay, pag uwi sa barangay niya, diretso na siya sa hahanapin niya yung pamilya niya doon sa evacuation center. Ayon yun sa kanilang pagkakasunduan ng isang pamilya. So yan, tinuro po natin yan. So family are advised to prepare their EBALDI or emergency balde, which is contain essential item to be brought during evacuation, such as ready-to-eat food, 3 gallons of water, medicine, first aid, and hygiene kit, flute, flashlight, and radios. Dahil pandemya po tayo, kailangan may face shield doon, face mask, alcohol, kung may PPS, maganda po kung mas may PPS para prepared po sila sa pandemic. So yung social distancing, tinuro po natin yan. So yun po, ano po ba yung codex? Saan ba makikita yung DILG codex? Saka mamaya po ipapakita natin yung video ng DILG about doon sa Operation Listo. So ito po yung FB page ng Kalumpit. Dito linalagay po natin dyan yung mga early warning, early advisory. Sinishare natin yung galing sa Facebook ng Pag-asa, sinishare din natin dito para po maging aware yung mga tao, yung mga babaryo namin, yung mga kabarangay namin, yung disaster barangay committee. So sinishare po natin yan. So yung maliban po dito sa sinishare ng ng Pag-asa, mayroon pa po ditong napakadali na lang unawain. So ilalagay po natin diyan, hanapin po natin yung FB page ng DILG Codex.
So, nung si audit po ay minomonitor na ng Pag-asa, nagpalabas na rin po ang DILG ng DILG Codex. Nag-post na rin po sila doon sa page nila. So, kung di ko matatandaan ko po, December 12 po sila nagsimula na mag-post ng kanilang yung operation list po. So ipapakita ko po sa inyo yung unang-una na pinost ng DILG patungkol kay Odette. So dati shinare lang din po nila yung track ng yung data ng Pag-asa. Galing po ito sa Pag-asa. Tapos yan. Dito pa lang po makikita po natin dito yung track, yung mga track. So kapag disaster officer ka po, dito po i-analysis mo na lang po ito. So yan dyan, may mga nakalagay pa naman dyan outside the FAR, outside the FAR, outside the FAR. Kung ilang kilometro. Ito, sabi dito nung December 12, 2,000 kilometer pa lang sa outside the FAR, sa east of Mindanao. Then kinabukasan, nasa outside pa rin siya. Hanggang sa alas 8 ng gabi, nasa labas pa rin siya. Kinabukasan po, December 14, alas 8 ng umaga, outside FAR. Tapos nung 14 pa December, alas 8 ng gabi, nasa outside pa siya. Ayun, kinabukasan po, December 15, nasa loob na po siya. So, nandito na po yung pangalan ng province na kung nakatapat ba, 770 kilometers east of Siargao. Pero may lead time po na 3 days po ito. December 12, December 13, December 14. So yan, may pa po yan, 3 araw pa po yun na napakahaba pang oras, araw na para magprepara. So yun po, yan po ay shinare ng DILG Codex. Pero nandun din po yan sa Pag-asa, sa FB page ng Pag-asa. So kinabukasan, December 13, muli silang nag-share. Ganun din, nung alas 7, shinare din nila. So yan. Yan. December 14 po, December 14, ayan. Nag-share na, gumawa na po ang DILG Codex, several tropical storm, pre-audit, 11 a.m. December 14. So dito po, ito po tawag dito yung hotdog. So ito, nasaan ka dito, yung Alpha Bravo Charlie, saan ka pa dyan? Ito yung mga tatamaan na, ito yung track ng Pag-asa na galing din po doon sa data ng Pag-asa na ito po ginawa rin po ng DILG sa operation center nila, batay po doon sa Pag-asa. So makikita na natin dito yung ayan, kung saan po yung track, yung lawak niya. Then nandito na po 11 a.m. December 14, potential risk area for severe tropical storm pre-audit. Ayan na po yung mga lugar na nasa potential risk. Ayan na po yung nandiyan na yung mga lugar ninyo na potential risk. Then ito po yung kulay pula, batay doon sa track. Ito yung mga madadaanan, mga sa sentro. Ito na po yun. So nandito na yung province. Andito alert level 200 km diameter radius to 100 km north, 100 km south from the forecast track. So doon po yan sa track, makikita natin. So wind, yung hangin, gaano kalakas, at yung rainfall, intense to torrential rains kung pagdaan sa lugar ng mga ito. So nandito na rin yung potential impact due to severe. Ayan. Makikita na natin dito yung impact
Ayan, makikita natin yung impact nung pagdumaan yung bagyo sa inyong lugar. So nandito sa kulay orange naman, mga nasa kulay orange, nasa 400 kilometer diameter radius kayo, 250 kilometer north, 150 kilometer south from the forecast track. Nandito rin yung wind, gaano bilis, gaano kalakas. Nandito rin yung ulan, heavy rain, heavy to intense with a time torrential rain. Ito yung mga province, ito rin yung potential impact. So yellow, ito yung kulay dilaw. So wind up to 60 kilometer yung lakas ng hangin at yung mararanasan ng mga pag-ulan, at ito yung mga probinsyang tatamaan. Ito nakapaloob dito sa kulay yellow. So nandito na yung potential impact. So yan po yung kanyang pinalabas, ipinost ng DILG Codex. So yan. So hanggang po 11 AM, nagpalabas uli sila ng 11 PM. So yan. Andito na rin po yung uli ng yung truck ni Odette na galing sa Pag-asa. Tapos palabas uli po sila ng Codex December 15, 5 AM ng umaga. So hanggang na po araw-araw na po yung oras po, may kada oras po may oras po sila na linalagay. So dito track uli ng Pag-asa, sa Pag-asa din uli ito. Tapos ito yung mga location ng mga kung saan nakaposisyon yung bagyo. So yan. So yan. So naglagay sila naglagay kada pag-post nila, ayan po, December 16. So makikita natin dito yung mga areang nasa mga tatamaan o potential risk area for typhoon Odette. So typhoon na po si Odette yan. Yan po yung mga lugar, yung mula po dito sa kulay yellow hanggang sa pula. So padagdag po yung mga tatamaan. So parami yung sa pula. Ayan. Yan mga taban. So ito po mapakalinaw po dito, napakalinaw naman dito na i-analysis yung lugar mo, kung ano gagawin mo. So dito napaka na rin po ito, napaka gandang sa preparedness na gagamitin natin sa mga pre-disaster meeting. Ayan. Yeah. So yan. Hanggang dito po hanggang sa huli po sa pagdaan po ni Odette, ayan po, December 17, 11 PM yung huling nila. So ayan na po yung palabas na diyan. So lahat po yan ay magagamit po natin sa pag-monitor. So yan. So Palawan na lang dahil palabas na, tatamaan talaga yung Palawan. So yan. So ano po ba yung operation list to? Ito na po yung codex. Yan po yung codex. Ano po ba yung So yung codex po, yung about DILG codex, DILG, Central Office Disaster Information Coordinating Center po yun. So yan, ngayon po para po mas malinawan po tayo, at ito naman po ay free naman po ito dito na pwede mong puntahan, pwede mong i-download. Wala naman pong bayad eh. So ano nga ba ang operation list to? So yan, punuorin po natin, sabay-sabay natin panuorin para po maunawaan po natin.
Operation Visto Disaster Preparedness Manual. Ang Visto o Operation Visto ay isang malawakang pagkilos na naglalayong ipaalam sa bawat Pilipino, lalo na sa mga lokal na pamahalaan, ang kahalagahan ng tamang paghahanda at ang tamang aksyon sa panahon ng sakuna. Dahil ang mga movers ang nangunguna sa kanilang mga pamahalaan lokal at inaatasang maging frontliners sa paghahanda ng mga komunidad, nararapat lamang na sa kanila mismo magsimula ang pagiging listo. Kaya naman, noong taong 2014, bilang Lead Agency for Disaster Preparedness, binuo ng Department of the Interior and Local Government sa pamamagitan ng Local Government Academy ang Operation Listo Disaster Preparedness Manuals. Sa pakikipag-ugnayan ng mga ahensya ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC, ito ay napagtibay bilang bahagi ng National Preparedness Plan and Standards upang magsilbing patayan sa paghahanda ng lahat ng lokal na pamahalaan sa bansa. Sa pagdaan ng panahon, ang Operation Listo ay lumago at napagyaman sa tulong ng iba pang mga ahensya ng pamahalaan at mga civil society organizations o CSOs. Mula sa patiging manual o checklist, ito ay naging isang komprehensibong plataforma ng lokal na paghahanda. Sa ilalim nito ay sinimulan ang ilang mga programa upang maging listo na rin ang mga pamayanan at ang pamilyang Pilipino. Nakipagtulungan ang DILG-LGA at Philippine Public Safety College, PHIVOLS at ilang CSOs gaya ng Save the Children Philippines at Philippine Red Cross upang simulan ang listong pamayanan na naglalayong isagawa ang mga trails sa Eastern Seaboard at mga major river basins na magbalangkas ng isang sistema para palakasin ang pagpaplano sa mga barangay at komunidad. Sa kabilang banda, ang DSWD, LGA at DILG ay bumuo rin ng gabay at mapa para sa listong pamilyang Pilipino na naging bahagi ng Family Development Sessions ng 4Ps. Napalawak muli ang pagbabahagi ng mga impormasyon ukol sa pampamilyang kahandaan sa pakikipagtulungan ng mga CSOs tulad ng Save the Children Philippines at World Food Program Philippines. 3 taon ang nakalipas ng simulang gamitin ang naturang checklist. Nararapat lamang na balikan at paunlarin ang mga nilalaman nito, dulot na rin ng mas malawak na karanasan ng ating mga lokal na pamahalaan. Layunin nito na sumabay ito sa mga napapanahong pandaigdigan at pambansang mga batayan gaya ng Sendai Framework for DRR, Paris Climate Agreement, SDGs, at Ambition 2040. Sa nagdaang mga taon, ipinagpatuloy ng DILG at Local Government Academy ang pakikipag-ugnayan sa hanay ng mga CSOs, pribadong sektor at mga ahensya ng pamahalaan upang mapuo ang pangatlong bersyon ng Operation Listo Disaster Preparedness Manual for City, Municipal, Local Government Units. Kung dati, ang mga ito ay 3 magkakaiwalay na checklists, sa bagong edisyon ng manual, ito ay nakapanuhog na lamang sa iisang reference material. Sa tulong nito, mas makikita ni Mayor, Local Disaster Risk Reduction and Management Officer, DILG Field Officer, Chief of Police, at Fire Marshals ang pagkakaugnay ng kanilang mga gawain, bago, habang, at pagkatapos ng kalamidad. Ano nga ba ang bago sa pangatlong bersyon ng manual? Ang Checklist of Early Preparedness Actions for Mayors ay ang unang bahagi ng Disaster Preparedness Manual. Hinihikayat nito ang lahat ng lokal na pamahalaan na mamuhunan sa mga proactive actions gaya ng pagtatag ng struktura, sistema, polisiya at mga plano, pagsasanay at mga kagamitan na isinasagawa habang walang nakaambang panganib sa komunidad. Binibigyang diin sa bagong checklist na nararapat lamang siguraduhin ni Mayor ang pagkakaroon ng Memorandum of Agreement ng lokal na pamahalaan sa pribadong sektor at ibang organisasyon na kanyang nasasakupan upang maging katuwang sa panahon ng kalamidad. Kasama dito ang pagpapalakas sa kakayahan ng mga kawani at mga volunteers ng lokal na pamahalaan at ang kaakibat na listahan ng mga posibleng organisasyon o ahensya na maaaring maging partner ng LGU sa pagsasagawa ng mga trainings.
Bahagi rin ito ang pag-ipon at pagtiyak na may pagkukunan ng mga tamang kakapitan sa panahon ng sakuna. Samantala, ang ikalawang bahagi naman ng manual ay ang checklist of minimum critical preparedness actions for mayors. Dahil ang Pilipinas ay madalas na dinaraanan ng bagyo, hindi may iwasan na habang binubuo ang mga polisiya, pinapalakas ang istruktura sa lugar ng pamahalaan at ginagawa ang mga pagsasanay, ay makakaranas na ng mga bagyo, landslide, flooding o storm surge ang ating mga komunidad. Kaya naman, tulad ng dati, ang checklist na ito ay naglalaman ng mga critical preparedness actions na Alpha, Bravo, at Charlie na sadyang nagiging gabay ni Mayor sa pagsasagawa ng PDRA o Pre-Disaster Risk Assessment. Ang kaukulang Critical Preparedness Warning ay tinutukoy pa rin ng DOST Pag-asa at NDRRMC at pinapadala ng DILG Codex sa mga DILG Regional Offices at LGUs na maaapektuhan. Sa bagong checklist of minimum critical preparedness actions for mayors, ang bawat critical preparedness actions ay nahati na sa 4 na time frame upang mas maipakita ang progressive actions. Upon alert, before, during, and after actions. Bukod sa time frame, mas ginawang detalyado rin ang set of general progressive actions na dapat desisyonan at pangasiwaan ni Mayor sa prepare, respond, and monitor report coordinate. Kung ating susuriin sa mga critical preparedness actions flowcharts, maaari na rin ipatupad ni Mayor ang preemptive o mandatory evacuation sa kanyang LGU kung kinakailangan, kahit ito ay nasa Alpha o Bravo alert lamang. Sa ganitong paraan ay mas matitiyak ang kaligtasan ng mga pamilya at kabuhayan ng mga nasa high and medium risk areas. Sa pagtutulungan din ng iba't ibang mga organisasyon at sektor ay mas napalawak at naging komprehensibo ang nilalaman ng mga reference boxes sa checklist. Isa pang naging karagdagan sa manual ay ang pagpapalakas sa monitoring at koordinasyon ni Mayor sa pamamagitan ng LDRRMO sa mga sangay ng LGU at mga kawani ng DILG gaya ng city at municipal LGOs, ito ng lokal na kapunsan at fire marshals. Ito naman ang bumubuo sa isang bahagi ng manual o ang checklist for DILG, city or municipal LGOs, COPs, at FMs. Ang mga pangunahing gawain ng Chief of Police at Fire Marshals ay makikita sa flowchart na ito. Ito ay nahati sa 3 kulay na nagsisilbing gabay upang tukuyin ang pagkakaiba at pagkakapareho ng bawat gawain. Ang sumunod naman ay ang flowchart para sa DILG City o Municipal LGOs na naglalaman ng kanyang mga gawain sa monitoring, reporting, and coordinating. Ito ay may kaakibat ding reference boxes gaya ng sa mayors na naglalaman ng mga reporting template na maaari niyang gamitin. Bilang dagdag na kaalaman at reference, minarapat ng manual na isama ang mga guidelines at mga polisiya ng iba't ibang ahensya ng gobyerno na maaaring makatulong sa mga gagawing desisyon ng LGUs upang mas paigtingin ang kahandaan. Kasabay pa rin ng bagong bersyon ng manual para sa City Municipal LGUs, binuo rin ng DILG-LGA ang Operation Listo, Preparedness Guide for Governors, na naglalaman ng mga general at minimum actions ng governor. Ganyan din ang pagturo ng DILG National Barangay Operations Office ng Listo Sikap bilang counterpart actions naman ng punong barangay. Dagdag pa ito ang DILG-NCR sa pakikipagtulungan sa MMDA at NCR-DRRMC ay nagpalabas ng earthquake preparedness checklist upang makikita ang mga LGUs sa Greater Metro Manila area sa mga nakaambang pangalan ng Big One na maaaring magdulot ng mga sakuna sa Kalakhang Maynila at mga lalawigan sa Gitnang Luzon at Timog Katagalugan. Kagaya ng naunang bersyon, ang lahat ng makikita
nasa sa Disaster Preparedness Manual ay minimum. Maaring higitan ng LGUs ang mga aksyon na nakasaad dito batay sa pangangailangan at kakayahan ng LGU na nasasakupan. Ang layunin ng DILG sa pamamahagi ng mga Disaster Preparedness Manuals na ito ay upang sanayin ang lokal na pamahalaan. Lalo't higit ang mga taong nasa komunidad nito na laging maging listo. Ngunit na paggamit ng manual, inaasahan ang mas maigting na pagtutulungan ng iba't ibang sektor ng lipunan, kagaya ng panapin, NGOs, CSOs, private sectors, at media sa pagharap sa mga sakunang darating. Ang ganap na kahandaan sa sakuna tulad ng bagyo ay hindi kailanman makakamit hanggat may isang sektor ang naiiwan, nakikipit, o hindi handa. Listo dapat. Listo ikaw at ako. Listo sila at listo tayo. Pinag-isang aksyon. Pinag-isang laban sa iisang hamon. Pagiging listo at pagiging handa. Ngayon. Ayun. Ayun po. Dapat po, listo tayo. Listo tayong lahat. So, ganun po dapat. So, walang maiiwan. Walang maiiwan. Dapat po, listo tayong lahat. So, pero ang pinaka-the best dyan, kung ang local executive nakapokus pa dyan. Kung nakapokus sila dyan, so wala pong magiging zero casualties po ang isang bayan. So, kung halimbawa po, kinakaligtaan natin yan, yung mga dapat gawin, at doon tayo nakabate pa rin sa lumang pulisiya, lumang batas ng disaster, ay wala pong mangyayari sa isang lugar. Talaga pong devastated po yan. So tandaan po natin sa mga darating pa mga taon, sa isang taon, sa mga darating pang mga taon, patindi po ang mga kahirapan, patindi po ang mga sakuna. So yun po yung dapat nating mga paghahandaan. Ang mahalaga po kung mayroon tayong training, mayroon tayong seminar, at mayroon tayong equipment, mayroon tayong mga tao. So ayun po, mababawasan po natin yung impact ng damage o mababawasan po natin, mababawasan po ang ating mga alalahanin. So marami pong salamat mga ka-alerto. Sana po meron kayong natutunan. Sana po kung may mga katanungan kayo, narito lang po kami sa bayan ng Kalumpit. At nandyan din po ang inyong mga DILG. Maaari kayong magtanong po sa inyo. Marami pong salamat. God bless po. Sana po maging kaaya-aya ang ating mga bagong taon na darating.